Pirmahan mo na ito, Marisol. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga gwardiya palabas ng pintong ito. Ang boses ni Jamal ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa luma at maingay na aircon ng pampublikong ospital. Wala itong bahid ng awa, walang bakas ng pag-aalala para sa asawang kapapanganak pa lamang. Itinapon niya ang ilang pahina ng dokumento sa paanan ni Marisol sa ibabaw ng kumot na may mga bahid pa ng dugo at pawis. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang nanginginig na mga kamay sa kabila ng hapdi ng kanyang katawan matapos ang 12 oras na pakikipagbuno sa kamatayan upang mailabas ang kanyang anak. Hawak pa rin niya ang isang maliit na karayom at telang satin. Hanggang sa huling sandali, bago siya dalhin sa delivery room, pilit niyang tinatapos ang mga huling tahi sa gown na gagamitin ni Celestine sa susunod na linggo. Ginagawa niya ito para may maipambayad sa hospital bill para hindi sila mabaon sa utang. Ngunit ang pasasalamat na natanggap niya ay isang mantsa sa kanyang dangal. Ano mo ito, Jamal? Halos pabulong ang boses ni Marisol. Tuyo ang lalamunan at tila may nakabara na tinik sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga sa asawa, ay dahan-dahang napuno ng luha habang binabasa ang mga salitang humahati sa kanilang buhay. Petition for nullity of marriage. Huwag ka nang magkunwaring inosente. Singhal ni Doña Imelda habang marahas na pumasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila mga saksak sa katahimikan ng ward. Lumapit siya sa sabsaban ng sanggol at tiningnan ng bata nang may matinding pandidiri. Inakala mo ba na matatago mo ang katotohanan? Nakikilalanin namin ang batang iyan bilang isang magbanua? Lumapit ang matanda kay Marisol at dinuro ito. Isang hamak na mananahi na kinuha namin sa putikan, tapos ganito ang igaganti mo? Ang magdala ng anak ng ibang lalaki sa pamamahay namin? Ang dumi ng pinagmulan mo, Marisol, at mas marumi ang ginawa mong pagtataksil. Hindi totoo yan, Nanay Imelda. Jamal, alam mong ikaw lang. Hikbi ni Marisol, pilit na bumabangon kahit tila hinahati ang kanyang balakang sa sakit. Ang bawat galaw ay isang pagdurusa, ngunit mas masakit ang banya ng kanyang asawa na nanatiling nakatayo sa gilid, malamig ang titig at tila isang estranghero. Kinuha ni Jamal ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at isinaboy ang mga litrato sa harap ni Marisol. Mga litrato niyang kasama ang isang dating kaibigan sa tahiyan, mga kuha na sadyang ginawa ng mali siya. Kasunod nito ang isang pirasong papel na nagsasabing negatibo ang resulta ng DNA test ng bata. Huwag mo akong tawaging asawa. Mula sa sandaling ito, wala ka ng koneksyon sa akin. Ang perang yan sa mesa, pambayad mo sa ospital at pamasahe pa uwi sa probinsya niyo. Isama mo ang batang iyan at wag na kayong magpapakita sa amin kahit kailan. Wika ni Jamal bago tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Naiwang mag-isa si Marisol sa gitna ng masangsang na amoy ng gamot at ang tunog ng sarili niyang paghinga na tila malalagutan na. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pagbuo ng magagandang kasuotan para sa ibang tao ay ngayon ay pilit na kumakapit sa malamig na riles ng kama. Ang kanyang paningin ay lumabo habang tinitingnan ang kanyang anak na si Kevin na mahimbing na natutulog, walang malay na sa loob lamang ng ilang minuto ay nawalan na ito ng ama, ng pangalan at ng kinabukasan. Ang bawat patak ng kanyang luha sa dokumentong nilagdaan niya sa ilalim ng pamumuwersa ay tila laso na sumisipsip sa kanyang huling lakas. Walang yakap, walang pagbati, tanging ang malupit na hagupit ng kawalang katarungan ang sumalubong sa kanyang pagiging ina. Ito ba ang kapalit ng lahat ng kanyang pagsisikap at katapatan? Ang itapon na parang basurang ginamit at pagkatapos ay kinalimutan, habang ang lalaking kanyang minahal ay naglalakad palayo patungo sa isang bagong buhay na binuo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang binuhat ni Marisol ang kanyang anak, ibinalot ito sa isang lumang lampin at humakbang palabas ng ospital.
Sa labas, ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanya. Bumubuhos ang ulan ng napakalakas, nilulunod ang ingay ng lungsod, ngunit hindi nito kayang hugasan ang pait na nananalatay sa kanyang puso. Tumayo siya sa ilalim ng waiting shed, yakap-yakap ang bata habang nanginginig sa gino. Sa di kalayuan, nakita niya ang marangyang sasakyan ni Jamal na mabilis na dumaan. Talsik ng maruming tubig ang tumama sa kanyang paanan. Sa sandaling iyon, isang panunumpa ang nabuo sa gitna ng kanyang pagkagapi. Tumingin siya sa langit, ang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng basang mukha. Hanggang kailan nga ba kailangang magbayad ng isang inosenteng puso para sa kasalanan ng mga mapagmataas? At kailan diringginin ng tadhana ang hikbi ng isang inang inagawan ng lahat, maliban sa kanyang dangal? Ang bawat hakbang ni Marisol sa baha ng kalsada ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang lamig ng ulan ay hindi nakapagpalamig sa lagnat na nananalatay sa kanyang katawan, kundi tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga sariwang sugat. Yakap-yakap niya ang kanyang anak, pilit na ibinabalot sa kanyang sariling katawan upang hindi ito mabasa. Kahit na ang sarili niyang baro ay basang-basa na rin. Ang mundo na dati ay tila maliwanag para sa kanya ay biglang naging isang madilim na kuta. Pumunta siya sa kanto ng kanilang dating tinitirhan, umaasang makakahanap ng kahit konting tulong mula sa mga taong itinuring niyang kaibigan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pintuan ni Aling Nena, ang matandang babaeng dati ay binibigyan niya ng mga tirang tela, ay mabilis na isinara ang bintana. "Marisol, umalis ka na rito. Ayaw namin ng gulo." Sigaw ni Aling Nena mula sa loob. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Sinabi na ni Doña Imelda ang lahat. "Magnanakaw ka raw at mapanira ng pamilya. Huwag mo kaming idamay sa dumi mo." Nanigas ang mga paa ni Marisol sa gitna ng kalsada. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga tao ay tila mas matalas pa sa gunting na ginagamit niya sa pananahi. Hindi niya akalain na sa loob lamang ng isang gabi, ang kanyang dangal ay naging abo dahil sa kapangyarihan ng isang pamilyang mayaman. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay naging isang kadena na sumasakal sa kanyang leeg. Wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang barong-barong ng kanyang ina sa dulo ng riles. Sa gitna ng dilim at putik, narating niya ang isang maliit na dampa na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay tila naging tanging kanlungan. "Nay, Nanay Rosa," tawag ni Marisol. Ang boses ay halos pumanaw na sa pagod. Mabilis na bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na may bakas ng hirap sa mukha. Nang makita ang anak na basang-basa, nangangatog, at may bitbit na sanggol, mabilis siyang lumapit at kinuha ang bata. "Diyos ko, Marisol, anong nangyari sa'yo? Bakit nasa labas kayo sa ganitong oras?" Tanong ni Nanay Rosa habang inaalalayan ng anak sa loob. Ang loob ng bahay ay maliit at tumutulo ang bubong, ngunit ang init ng pagmamahal ng isang ina ay sapat na upang pakalmahin ang nanginginig na puso ni Marisol. Ipinatong ni Marisol ang kanyang ulo sa balikat ng ina at doon ay ibinuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang masabi. Paano niya ipapaliwanag na ang pangarap na itinayo niya kasama si Jamal ay gumuho na parang kastilyong buhangin? Paano niya sasabihin na ang kanyang anak ay itinuring na bastardo ng sarili nitong ama? "Nay, wala na po. Kinuha nila ang lahat sa akin," hikbi ni Marisol. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng basag na salamin sa kanyang lalamunan. "Tinapon nila kami na parang basura." Hinaplos ni Nanay Rosa ang buhok ng anak. "Hush, anak. Nandito na kayo. Hanggat humihinga ako, walang makakasakit sa inyo rito. Maliliit tayo, Marisol, pero hindi tayo kailanman magiging basura sa mata ng Diyos." Lumipas ang ilang oras, habang pilit na pinatutuyo ang kanilang mga damit sa harap ng isang maliit na gasera.
Napukaw ang atensyon ni Marisol nang tunog mula sa isang lumang telebisyon sa tapat na sari-sari store. Kahit malayo, malinaw ang boses ng reporter na nagbabalita tungkol sa wedding of the year. Lumitaw sa screen ang mukha ni Jamal, nakasuot ng napakagarang barong. Katabi si Celestine na nakasuot ng isang gown na tila gawa sa mga bituin. Ang kanilang mga ngiti ay kasingkinang ng mga diamanteng suot nila. Inanunsyo ng reporter na ang kasal ay gaganapin sa darating na linggo sa pinakasikat na katedral sa Maynila. Isang pagdiriwang ng pag-iibigan at pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilya. Tinitigan ni Marisol ang masayang mukha ni Jamal sa screen. Sa loob lamang ng ilang araw matapos siyang itaboy, handa na itong mangako ng walang hanggan sa ibang babae. Habang siya ay namimilipit sa sakit at gutom, si Jamal ay naglulublob sa karangyaan. Isang matinding pait ang gumapang sa puso ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naikom. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Kevin na mahimbing na natutulog sa gitna ng tumutulong ulan mula sa bubong. Isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi sapat ang umiyak. Hindi sapat ang magtiis sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanilang bubong. Tila isang orasan ang nagsisimulang tumakbo. Isang orasan na naghihintay sa araw na ang lahat ng luha niya ay magiging isang baha na tatangay sa kasinungalingan ng mga magbanwa. Anak, bulong ni Marisol sa sanggol. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng determinasyon. Hinding-hindi kita hahayaang lumaki sa anino ng kanilang kasamaan. Ang pangalang itinapon nila, tayo ang muling bubuo. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na salita, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa malamig na hangin. Paano lalaban ang isang inang walang kahit ano laban sa mga taong kayang bilhin ang katotohanan? At hanggang kailan kayang protektahan ni Nanay Rosa ang kanyang anak kung ang mga kaaway nila ay unti-unti nang lumalapit sa kanilang pinagtataguan? Napatigil ang lahat ng marinig ang isang malakas na katok sa kanilang pinto sa gitna ng gabi. Isang katok na hindi humihingi ng pahintulot, kundi nag-uutos. 5 taon. 5 taon na ang bawat patak ng pawis ni Marisol ay naging pambili ng gatas at lunas sa ubo ni Kevin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at sanay sa paghawak ng malalambot na tela ng sutla, ngayon ay magaspang na, puno ng kalyo, at laging amoy sabon at sikat ng araw dahil sa walang katapusang pagkusot ng mga labada ng ibang tao. Tuwing gabi, kapag ang buong komunidad ng Riles ay tahimik na at tanging ang huni na lamang ng mga kuliglig ang naririnig, doon pa lamang nagsisimula ang ikalawang buhay ni Marisol. Sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, muling hinahawakan ni Marisol ang kanyang karayom. Tinatahi niya ang mga butas sa uniforme ng mga batang mag-aaral o kaya naman ay nag-aayos ng mga sirang damit ng mga kapitbahay kapalit ng ilang barya. Ma, bakit po gising pa kayo? Gabi na po bulong ng isang maliit na boses. Lumingon si Marisol at nakita si Kevin na ngayoy 5 taong gulang na nakasilip mula sa kanilang banig. Ang mga mata ng bata ay kasing ningning ng mga bituin, punong-puno ng talino at kuryosidad na tila ba hindi nababagay sa kanilang maliit at masikip na dampa. Sa tuwing titingnan ni Marisol ang kanyang anak, nakikita niya ang mukha ni Jamal, ngunit mabilis niyang iwinawaksi ang kaisipang iyon. Para sa kanya, si Kevin ay kanya lamang, isang himala na nagmula sa kanyang sariling laman at dugo. Inaayos lang ni Mama ang damit ni Aling Puring anak. Sige na, matulog ka na muli. Bukas ay may sorpresa ako sa'yo. Malambing na sagot ni Marisol habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Yung paborito ko pong tinapay? Masayang tanong ni Kevin. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kabila ng kanilang kahirapan. Tumango si Marisol. Kahit alam niyang ang perang pambili ng tinapay na yon ay galing sa kanyang pagtitipid
sa sarili niyang pagkain. Para sa kanya, ang makitang busog at masaya si Kevin ay higit pa sa anumang marangyang piging. Sa loob ng 5 taon, natutunan niyang lunukin ang kanyang sariling gutom at pagod para lamang masigurong hindi mararamdaman ni Kevin na sila ay kapos. Ngunit ang katahimikang ito ay tila isang mapanlinlang na takip sa isang kumukulong bulkan. Kahit malayo sila sa mansyon ng mga Magbanua, ang anino ni Doña Imelda ay tila abot tanaw pa rin. Isang umaga, habang naglalakad si Marisol, patungo sa balon bitbit ang kanyang mga balde, narinig niya ang usap-usapan ng mga tao sa kanto. Napanood niyo ba sa balita? Ang galing daw ng kumpanya ni na Don Jamal at Celestine. Sila na ang pinakamalaking exporter ng mga designer gowns sa Asia. Wika ng isang lalaki habang nagbabasa ng lumang dyaryo. Napatigil si Marisol. Ang bawat salitang Magbanua ay tila isang latay sa kanyang likuran. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang tagumpay na tinatamasa ni Celestine ay nakatayo sa ibabaw ng mga disenyong ninakaw sa kanya noong gabi ng kanyang pag-alis. Habang siya ay naglalaba ng maruruming damit ng iba, ang ibang tao ay nagpapakasasa sa bunga ng kanyang talento. Pag-uwi niya sa kanilang dampa, nakita niya ang kanyang nanay na si Rosa na may hawak na isang piraso ng papel. Ang mukha ng matanda ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Marisol, may nag-iwan nito sa ilalim ng pinto kaninang madaling araw. Wika ni Nanay Rosa. Kinuha ni Marisol ang papel. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang bawat titik ay tila nakasulat gamit ang dugo. Ang sulat ay maikli ngunit sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Marisol. Huwag mong hayaang makita nila ang bata. Hindi pa tapos si Imelda sa inyo. Itago mo si Kevin bago pa mahuli ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Marisol. Ang akala niyang ligtas nilang kanlungan ay nabulabog ng isang banta na hindi niya alam kung saan nanggaling. Sino ang nagpadala nito? Paano nila nalaman kung nasaan sila? At higit sa lahat, ano pa ang kayang gawin ni Doña Imelda upang sirain ang munting kapayapaan na itinayo ni Marisol sa loob ng 5 taon? Niyakap ni Marisol si Kevin ng napakahigpit. Isang yakap na tila ba natatakot siyang biglang agawin sa kanya ang bata ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tunog ng dumaraang tren sa labas ay tila naging isang babala, isang paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman natutulog at ang bagyo ay muling nagbabadya sa kanilang pintuan. Hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin ang amoy ng kanal, Marisol. Kahit anong kuskus mo sa balat mo, hinding-hindi mo maiaalis ang katotohanang nagmula ka sa basura. Ang boses ni Doña Imelda ay bumasag sa ingay ng palengke ng San Dionisio. Nakatayo siya sa harap ng kanyang kulay pilak na sasakyan, paypay na gawa sa mamahaling sutla ang nasa kamay, habang ang mga tao ay nagsisimulang magbulungan at tumingin sa direksyon ni Marisol. Si Marisol ay kasalukuyang nakayuko, maingat na binibilang ang mga barya sa kanyang palad upang ibayad sa isang maliit na balot ng galunggong. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa biglaang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niya sa paglalaba ay tila nawalan ng halaga sa harap ng babaeng nagtapon sa kanya sa putikan. Dapat nga ay lumuhod ka sa pasasalamat dahil hindi kita ipinakulong noong napatunayan naming niloloko mo ang anak ko. Pagpapatuloy ni Imelda, ang boses ay sadyang itinaas upang marinig ng lahat. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay ng marangal sa mansyon, ngunit mas pinili mong maging taksil. Iyan ba ang itinawag mong utang na loob sa pamilyang nagpakain sa iyo? Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang latay na humahampas sa likuran ni Marisol. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing ang lahat ay kasinungalingan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Ang nakasanayang utang na loob na itinanim sa kanya mula pa noong bata siya ay naging isang lason na pumipigil sa kanyang dila. Paano ka lalaban
sa taong itinuturing ng lahat na isang santa at matulungin. Dahan-dahang iniangat ni Marisol ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, ngunit nananatiling matatag. Wala po akong kasalanan sa inyo, Nanay Imelda. Ang tanging utang ko sa inyo ay ang pagkakataong makita ang tunay ninyong pagkatao. Isang malutong na tawa ang isinagot ng matanda. Ang lakas ng loob mong sumagot. Tingnan mo ang sarili mo, Marisol. Isang hamak na labandera na may anak na hindi malaman kung sino ang ama. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Pababayaan na mabulok sa kung saan kayo nararapat. Bago pa man makasagot si Marisol, mabilis na pumasok si Imelda sa kanyang sasakyan. Iniwan ang isang usok na tila sumisimbolo sa dumi na palaging ibinibintang sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang umiwas ng tingin. Ang ilan ay nagbubulungan tungkol sa babaeng malandi na tinutukoy ng Donya. Pag-uwi ni Marisol sa kanilang maliit na dampa, ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba. Ngunit ang kaba ay naging isang matinding takot nang makita niyang nakabukas ang kanilang pinto. Ang kanilang maliit na talyer sa gilid ng bahay, ang lamesang gawa sa lumang kahoy kung saan siya nananahi gabi-gabi, ay nakataob. Ang kanyang mga tela ay nagkalat sa putikan. Ang kanyang mga sinulid ay tila mga bitukang nakasabit sa bintana. Wala roon si Nanay Rosa at si Kevin. "Kevin! Nay!" sigaw ni Marisol. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng mas malaking panganib. Nakita niya sa sahig ang isang maliit na crayola ni Kevin, bali-bali at tila sadyang inapakan. Sa tabi nito ay isang pirasong papel na may nakasulat na malalaking titik gamit ang uling. "Hindi ka nababagay dito." Ang hangin ay naging mabigat at ang katahimikan sa paligid ng riles ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara. Napansin ni Marisol ang isang anino sa di kalayuan. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, nakamasid sa kanya ng walang galaw. Sino ang mga taong ito? Bakit pagkatapos ng 5 taon ay tila bumabalik ang mga halimaw ng nakaraan upang kunin ang tanging natitira sa kanya? Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang munting mundo, isang matinding panunumpa ang sumiklab sa mga mata ni Marisol. Kung ang pananahimik niya ang naging dahilan ng pagkakaapi sa kanya, marahil ay oras na upang ang kanyang mga kamay na sanay sa pagbuo ay matutong sumira sa mga pader ng kasinungalingan. "Nay! Kevin! Nasaan kayo?" Ang sigaw ni Marisol ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tinig na puno ng pait at takot na tila lalamunin ng dilim. Ang bawat sulok ng kanilang dampa ay hinalughog niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinataas ang mga natumbang gamit. Ngunit sa likod ng isang tumpok ng mga basang labada, narinig niya ang isang mahinang hikbi. Doon, sa ilalim ng isang lumang lamesa na tinalukbungan ng makapal na kumot, nakita niya si Nanay Rosa na mahigpit na yakap si Kevin. Ang bata ay nakasubsob ang mukha sa dibdib ng kanyang lola. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang dahon na hinahampas ng malakas na hangin. "Salamat sa Diyos. Akala ko kung ano na ang nangyari sa inyo." Bulong ni Marisol habang mabilis na lumalapit at niyayakap ang dalawa. Ang kanyang puso na tila tumigil sa pagtibok ay muling bumilis. Ngunit ang bawat tibok ay may kasamang hapdi. "May mga lalaking dumating, anak. Hindi ko sila kilala. Pinagbabasag nila ang lahat. Sinasabi nilang kailangan na nating umalis dito dahil dumilang daw tayo sa paningin ng mga tao." Umiiyak na kwento ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at trauma. Isang matandang babaeng pilit na nagiging matatag para sa kanyang apo. Dahan-dahang binuhat ni Marisol si Kevin at inihiga sa kanilang banig. Matapos pakalmahin ng bata, sinimulan niyang pulutin ang mga kalat. Doon, sa gitna ng mga basag na baso at nagkalat na tela,
Nakita niya ang isang makintab na magazine na tila naiwan o sadyang itinapon ng mga sumalakay sa kanila. Ito ay isang sikat na fashion magazine. Sa cover nito, nakatayo si Celestine, ang babaeng pumalit sa kanya sa puso ni Jamal. Suot nito ang isang napakagandang gown na kulay ginto, na may mga burda ng bulaklak na tila ba nabubuhay sa ilalim ng mga ilaw ng kamera. Ang caption sa ilalim ay malalaking titik, Celestine Magbanua, ang reyna ng makabagong disenyo. Napatitig si Marisol sa larawan. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang bawat kurba ng tahi, ang bawat disenyo ng mga bulaklak na nakaborda sa laylayan ng gown. Kilala niya ang mga iyon. Iyon ang mga disenyong iginuhit niya sa kanyang lumang notebook noong siya ay nagdadalang tao pa lamang kay Kevin. Ang mga disenyong binuo niya sa gitna ng kanyang mga pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Ang magnolia bloom na disenyo. Ang bawat talulot ay may kakaibang hugis na siya lamang ang nakakaalam kung paano buuin. Ito ang mga sketch na naiwan niya sa mansyon nang pilit siyang pinalayas ni Doña Imelda 5 taon na ang nakalilipas. Isang matinding lagnat ng galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi sapat na inagaw ni Celestine ang kanyang asawa. Hindi sapat na ninakawan ni Imelda ang kanyang anak ng isang ama. Ngayon, pati ang kanyang kaluluwa, ang kanyang sining at talento ay ninakaw din at ginagamit upang paligayahin ang mundo ng mga mapagmataas. Hinaplos ni Marisol ang magaspang niyang mga palad. Ang mga daliring ito, na sanay sa pagbuo ng kagandahan, ay ginagamit na ngayon sa pagpiga ng maruruming damit para sa ilang barya, habang ang magnanakaw ay tumatanggap ng palakpak at parangal gamit ang kanyang pinaghirapan. Ninakaw niyo ang lahat sa akin, bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na huni ng hangin bago ang bagyo. Ang asawa ko, ang pangalan ko, at ngayon, pati ang mga pangarap ko. Tumingin siya kay Kevin na mahimbing na ang tulog. Ang bata ay walang malay, na ang kinabukasang dapat ay para sa kanya ay kinakamkam na ng mga taong nagtapon sa kanila sa putikan. Napagtanto ni Marisol na ang kanyang pananahimik sa loob ng 5 taon ay hindi nagbigay ng kapayapaan, kundi nagbigay lamang ng lisensya sa mga magbanwa na lalong maging gahaman. Ang bawat tahi sa gown na suot ni Celestine ay tila mga hiyaw ng katarungan na nagmumula sa kanyang mga alaala. Paano mo babawiin ang isang bagay na kinuha na ng mundo at ibinigay sa iba? Paano mo mapapatunayan na ang gintong suot ng reyna ay galing sa dumi ng isang labandera? Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang nakatitig sa magazine. Mayroon pa bang natitira sa akin na hindi nyo kayang nakawin? Sa labas, ang tunog ng dumaraang tren ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na lumilipas. Ngunit sa loob ng wasak na dampa, isang bagong apoy ang nagsimulang magninga sa puso ni Marisol. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng anumang ulan o pananakot. 10 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mabilis na paglipat ng pahina sa isang lumang libro. Ang sanggol na dati ay nakabalot lamang sa basang lampin ay isa na ngayong matangkad at malakas na binatilyo. Sa bawat pagtanda ni Kevin, lalong nagiging malinaw ang bakas ng pamilya Magbanua sa kanyang mukha. Ang matangos na ilong, ang matipunong pangangatawan, at ang mga matang, tila may sariling apoy. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagkakahawig, ang puso ni Kevin ay hinubog ng hirap at pagmamahal ni Marisol. Sa gitna ng isang maalikabok na basketball court sa kanilang barangay, ang bawat talbog ng bola sa semento ay tila tibok ng puso ni Marisol na nakaupo sa isang gilid, nagtitinda ng palamig at kakanin. Pinapanood niya ang kanyang anak na si Kevin na ngayoy 15 taong gulang na, habang maliksing umiiwas sa mga kalaban at buong lakas na itinitira ang bola patungo sa ring. Ang bawat hiyaw ng mga nanonood ay isang parangal sa kanyang sakripisyo. Ang galing talaga ng anak mo, Marisol. Siguradong malayo ang mararating niyan, wika ni Aling Tiago.
ang kanyang matapat na kaibigan at kapitbahay. Ngumiti ng bahagya si Marisol, ngunit may kaunting pait sa kanyang mga mata. Sana nga, Tiago. Ang tanging hiling ko lang ay magkaroon siya ng buhay na mas mabuti kaysa sa akin. Ayaw ko siyang tumandang nakadepende sa awa ng iba. Sa tuwing nakikita ni Marisol ang husay ni Kevin, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ang talento ng kanyang anak ay tila isang liwanag na masyadong maliwanag. Isang liwanag na baka makaakit sa mga halimaw na matagal na niyang tinatakasan. Alam niyang sa mundo ng sports, ang balita ay mabilis kumalat. Natatakot siya na balang araw, ang pangalang Kevin ay makarating sa pandinig ng mga taong nagnanais na mawala sila sa mundong ito. Matapos ang laro, tumakbo si Kevin patungo sa kanyang ina. Pawisan at hinihingal ngunit may malawak na ngiti sa mga labi. Ma, did you see that last shot? Nanalo po kami. Masayang sabi ni Kevin habang kumukuha ng baso ng palamig. Ang galing mo, anak. Proud na proud ako sa'yo. Tugon ni Marisol habang pinupunasan ng pawis sa likod ng binatilyo. Pero Kevin, huwag mong kakalimutan ang bilin ko ha. Mag-aral ka pa rin ng mabuti. Ang basketball ay laro lang, pero ang talino ay kayamanan na walang makakakuha sa'yo. Opo, ma. Alam ko po. Gagawin ko ang lahat para makaalis tayo rito sa Riles. Pangako ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na tila ba pasanin na niya ang buong mundo sa murang edad. Isang golden moment ang namagitan sa mag-ina. Isang simpleng paghaplos sa balikat at isang tingin na puno ng pag-unawa. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na nabura ng mapansin ni Marisol ang isang lalaking nakasuot ng maayos na polo at salamin sa mata na kanina. Panakatayo sa gilid ng court, tila sinusuri ang bawat kilos ni Kevin. Hindi ito taga-barangay nila. Ang pananamit nito at ang paraan ng kanyang pagtayo ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Nang matapos ang laro at nagsisimula nang magligpit ang mga tao, lumapit ang lalaki kay Marisol at Kevin. May hawak itong isang business card na kulay ginto ang mga gilid. Magandang hapon, bati ng lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Nakita ko ang laro ng anak mo. Napakagaling niya. Ako si Mr. Santos, isang talent scout para sa isang malaking sports foundation sa Maynila. Interesado kaming bigyan si Kevin ng scholarship at pagsasama sa aming national training pool. Napahawak ng mahigpit si Marisol sa laylayan ng kanyang apron. Ang pangarap na matagal na niyang ipinagdarasal ay narito na sa harap niya. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding babala sa kanyang isipan. Salamat po, pero kailangan po muna naming pag-isipan. Sagot ni Marisol, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Huwag kayong mag-alala, Mrs. Magbanua. Aling Marisol, wika ng lalaki na tila may bahagyang pagkakamali sa kanyang sinabi. Ang foundation namin ay suportado ng malalaking pangalan sa negosyo. Isa na rito ang pamilya Magbanua. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marisol. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot ay biglang sumulpot mula sa bibig ng isang estranghero. Tumingin siya sa business card at doon, sa isang maliit na logo sa sulok, ay nakita niya ang simbolo ng kumpanya ni Jamal at Celestine. Hindi ito isang pagkakataon, ito ay isang bitag. Naramdaman ni Marisol ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang lalaki ay nakangiti sa kanya. Isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Alam na nila. Alam na ng mga Magbanua kung nasaan sila at ngayon, ang kanyang anak, ang kanilang target. Huwag kang tumingin sa kanila, Kevin. Tumingin ka sa ring, huwag sa mga halimaw na nasa harapang upuan. Ang boses ni Marisol sa loob ng kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na nagbabala. Nakatayo siya sa pinakamadilim na sulok ng malaking gymnasium. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na t-shirt. Ang hangin sa loob ay mainit, puno ng amoy ng floor wax at pawis. Ngunit ang nararamdaman ni Marisol ay isang kakaibang panlalamig na nagmumula sa kanyang mga buto.
Sa gitna ng court, si Kevin ay tila isang nagniningning na bituin. Ang bawat kilos niya, ang paraan ng kanyang pag-ikot, at ang bilis ng kanyang mga paa ay nagpapakita ng isang talento na hindi kayang ikubli ng anumang kahirapan. Ngunit para kay Marisol, ang bawat galaw ni Kevin ay isang masakit na paalala. Sa bawat pagtalbog ng bola, sa makintab na sahig, nakikita niya ang isang batang Jamal, ang lalaking minahal niya, ngunit siyang unang sumira sa kanyang buhay. Biglang tumahimik ang paligid nang bumukas ang malaking pinto ng VIP entrance. Pumasok ang isang grupo ng mga tao na tila nagmula sa ibang mundo. Sa gitna nila ay si Doña Imelda, nakasuot ng isang kulay abong terno na gawa sa mamahaling sutla. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight ng gym. Sa tabi niya ay si Jamal, mas matanda na ngayon, mas seryoso ang mukha. Ngunit naroon pa rin ang mapagmataas na tindig ng isang magbanwa. Nandyan na ang mga donor, bulong ng isang guro sa tabi ni Marisol. Sila ang nagbibigay ng pondo para sa scholarship. Napakaswerte ng batang mapipili nila, napalunok si Marisol. Ang swerteng sinasabi ng guro ay tila isang sumpa para sa kanya. Gusto niyang takbuhan si Kevin, hilahin ang anak palabas ng gym, at magtago muli sa dilim ng kanilang riles. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Kevin habang tinititigan nito ang ring, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Para sa pangarap ng anak, kailangan niyang tiisin ang presensya ng kanyang mga kaaway. Nagsimula ang huling bahagi ng laro. Si Kevin ay tila nag-aapoy. Sa bawat puntos na ginagawa niya, ang hiyawan ng mga tao ay lalong lumalakas. Nakita ni Marisol kung paano napatayo si Jamal mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa binatilyo. Isang ekspresyon ng pagkagulat at pagtataka ang dumaan sa mukha ni Jamal. Marahil ay nakikita rin nito ang sarili sa bawat galaw ni Kevin. Marahil ay nararamdaman nito ang tawag ng dugong pilit nitong itinanggi 15 taon na ang nakalilipas. Ang galing ng batang iyon, Jamal. Narinig ni Marisol ang boses ni Imelda. Kahit malayo siya, ang boses na yon na dati ay nagmura sa kanya ay ngayon ay puno ng paghanga para sa batang itinapon nito sa ulan. Parang ikaw noong kabataan mo. Sino kaya ang mga magulang niyan? Sa huling segundo ng laro, gumawa si Kevin ng isang napakagandang jump shot na nagpanalo sa kanilang koponan. Ang buong gymnasium ay nayanig sa hiyawan. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Kevin sa direksyon kung nasaan ang kanyang ina. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Dahil sa paglingon ni Kevin, ang paningin ni Jamal at Imelda ay sumunod sa tinitingnan ng bata. Tila tumigil ang oras. Ang ingay ng mga tao ay naging isang malabong ugong sa pandinig ni Marisol. Sa pagitan ng daan-daang tao, ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Jamal. Nakita niya ang biglaang pamumutla ng mukha ni Jamal, ang paglaki ng kanyang mga mata, at ang pagbitiw ng baso na hawak nito na nahulog sa sahig nang walang tunog sa gitna ng hiyawan. Nakilala siya ni Jamal. Pagkalipas ng 15 taon ng pagtatago sa putikan, ang basurang itinapon nila ay nakatayo sa harap nila. Hindi bilang isang talunan, kundi bilang ina ng isang kampeon. Isang matinding tensyon ang bumalot sa pagitan nila. Isang muling pagkikita na hindi kailangan ng salita upang maramdaman ang hapdi ng nakaraan at ang panganib ng hinaharap. Habang papalapit si Kevin sa kanyang ina, nakita ni Marisol na nagsimulang humakbang si Jamal pababa mula sa VIP stand. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag, takot, pagsisisi, o marahil ay isang bagong uri ng kasamaan. "Ma, nanalo po tayo." Masayang sigaw ni Kevin habang papalapit sa kanya. Hindi makasagot si Marisol. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ng mahigpit ang braso ni Kevin habang nakatitig pa rin kay Jamal na ilang metro na lamang ang layo sa kanila. Sa likod ni Jamal,
Nakita niya ang matalas na tingin ni Doña Imelda na tila isang ahas na handang manuklaw. "Anong ginagawa mo rito, Marisol?" Ang boses ni Jamal, bagamat mahina, ay tila isang kulog sa pandinig ni Marisol. Kasyongka, hindi ka nakasama sa listahan ng mga lalaro para sa national team, Kevin. Ibinigay na ang slot mo sa ibang player. Ang boses ng kanilang coach ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng hapon. Nakatayo si Kevin sa gitna ng court, hawak pa ang bola, habang ang kanyang mga kasamahan ay umiiwas ng tingin. Ang pangarap na itinayo niya sa loob ng maraming taon, ang tanging tiket niya upang maiahon ang kanyang ina sa hirap, ay biglang naglaho na parang usok. "Pero bakit po, coach? Ako ang may pinakamataas na score sa bawat laro. Sabi niyo po, sigurado na ang slot ko." Nangangatalang boses ni Kevin. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamuo ng luha ng pagkabigo. "Pasensya na. Nakatali ang mga kamay ko. Desisyon ito ng mga board of directors at ng mga main donors ng foundation. Sinasabing may issue raw sa background mo na hindi maganda para sa imahe ng team." Malamig na sagot ng coach bago ito mabilis na tumalikod. Tila nahihiya sa sariling kawalan ng prinsipyo. Sa isang sulok ng gym, nakatago sa likod ng mga upuan, nasaksihan ni Marisol ang buong eksena. Ang bawat salita ng coach ay tila mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. Alam niyang ito ang ganti ni Doña Imelda at Jamal matapos ang kanilang pagkikita noong nakaraang laro. Hindi sila makapayag na ang isang bastardo, ang batang pilit nilang itinanggi, ay magkaroon ng pangalan at dangal. Nilapitan ni Marisol si Kevin na ngayon ay nakaupo na sa sahig, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng mahihinang hikbi ng kanyang anak ay tila isang bagyong nanalanta sa kaluluwa ni Marisol. "Ma, bakit po ganito? Ginawa ko naman po ang lahat, di ba? Bakit kailangang bawiin nila ang lahat dahil lang sa kung sino ako?" Tanong ni Kevin habang nakatingala sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi makasagot si Marisol. Niyakap niya lamang ang anak ng napakahigpit, habang sa kanyang isipan ay naglalaban ang matinding galit at ang pakiramdam ng pagkatalo. Sa bawat haplos niya sa likod ni Kevin, isang panunumpa ang nabubuo. Kung ang mundo ay sadyang malupit sa mga inosente, marahil ay oras na upang ipakita niya na ang isang inang wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kaaway. Pag-uwi nila sa kanilang dampa, natagpuan ni Marisol ang isang lalaking nakabarong na naghihintay sa kanilang pintuan. Ito ay ang abogado ng pamilya Magbano. May bitbit itong isang itim na briefcase. "Narito ako upang mag-alok ng solusyon, Marisol," wika ng abogado nang may mapanguyam ng ngiti. "Isang malaking halaga, kapalit ng inyong pag-alis sa lungsod na ito. Isama mo ang anak mo at wag na kayong babalik. Kapalit nito, bibigyan namin ng pagkakataon si Kevin sa isang maliit na paaralan sa probinsya. Huwag mo nang hintayin na lalo pang masira ang kinabukasan ng bata dahil sa iyong pagmamatigas." Tiningnan ni Marisol ang briefcase na puno ng pera, ang blood money na pilit na isinusubsob sa kanyang mukha upang takpan ang katotohanan. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang duraan ang lalaking nasa harap niya, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang tunog ng kanyang lumang cellphone ay bumasag sa tensyon. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa kabilang linya, isang boses na mahina at tila hirap na sa paghinga ang nagsalita. "Marisol, ako ito, si Nurse Elena. Yung nurse sa ospital, 15 taon na ang nakalilipas. Malapit na akong mamatay at hindi ko kayang dalhin ang lihim na ito sa hukay. May mga dokumentong itinago ako. Ang tunay na resulta ng DNA ni Kevin. Patawarin mo ako, Marisol. Binayaran ako ni Doña Imelda para palitan ang mga papel." Tila tumigil ang tibok ng puso ni Marisol. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo.
Ang ebidensyang matagal na niyang ipinagdarasal ay narito na sa kanyang mga kamay. Tumingin siya ng diretso sa abogado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang basang mukha. Dahan-dahan niyang itinulak ang briefcase palayo. "Ibalik mo yan sa amo mo," matigas na sabi ni Marisol. "Sabihin mo kay Jamal at kay Imelda, ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito magsisimula." Naiwang tulala ang abogado habang si Marisol ay mabilis na pumasok sa loob at kinuha ang kanyang lumang bag. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga. Ang nurse ay naghihingalo at kailangan niyang marating ang ospital bago pa tuluyang mawala ang kaisa-isang susi sa kanilang katarungan. Ngunit paglabas niya ng pinto, isang grupo ng mga kalalakihan na may mga takip sa muka ang nagsimulang pumuwesto sa paligid ng kanilang dampa. Ang mga tunog ng kanilang mga hakbang sa tuyong damo ay tila mga babala ng isang panganib na hindi nila inaasahan. Hindi sapat ang isang pirasong papel para tumbasan ang 15 taon ng aming pagdurusa, Jamal, pero sapat na ito para tapusin ang paghahari-harian ninyo. Ang boses ni Marisol ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto sa dulo ng pasilyo ng pampublikong ospital. Ang amoy ng antiseptic at luma ng mga gamot ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang malambot na kama, ay nakahiga si Nurse Elena, ang babaeng naging instrumento ng kanyang pagbagsak at ngayon ay ang tanging daan para sa kanyang pagbangon. "Patawarin mo ako, Marisol. Wala akong magawa noon. Kailangan ko ang pera para sa operasyon ng nanay ko." Pabulong na wika ng nurse, ang kanyang mga mata ay lumulubog na sa gitna ng namumutla niyang mukha. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan, isang tunog ng hangin na pilit lumalabas sa tuyong lalamunan. Dahan-dahang iniabot ng nurse ang isang kupas at madilaw na sobre. Nasa loob niyan, ang orihinal na record. Hindi ko ito magawang sunugin. Itinago ko ito bilang proteksyon o marahil bilang paalala sa akin na may kaluluwa pa ako. Nang hawakan ni Marisol ang sobre, tila naramdaman niya ang bigat ng lahat ng gabi na umiyak siya sa gutom. Lahat ng pagkakataon na kinarap niya ang mapanghusgang tingin ng mga tao at lahat ng pangarap ni Kevin na winasak ng mga magbanwa. Ang papel na ito ay hindi lamang ebidensya. Ito ang dugo at luha ng kanyang nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng kwarto ay biglang binuwag ng tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng pintuan. Ang bawat hakbang ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis na itinago ni Marisol ang sobre sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Bumukas ang pinto nang walang pahintulot. Pumasok si Jamal. Ang kanyang muka ay puno ng galit at takot na sadyang ikinukubli ng mapagmataas na tindig. Nakita niya ang sobre sa kamay ni Marisol bago pa man ito tuluyang maitago. "Ibigay mo sa akin ang sobreng yan, Marisol," utos ni Jamal. Ang kanyang boses ay tila isang pagbabanta na walang puwang para sa pag-aalinlangan. "Huwag mong palalain ang sitwasyon. Isipin mo ang kaligtasan ni Kevin. Gagamitin mo pa ba ang anak mo para takutin ako?" Tugon ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa harap ng lalaking dati niyang minahal. 15 taon mo siyang itinanggi. 15 taon mong hinayaan na tawagin siyang bastardo ng sarili mong ina. At ngayon, natatakot ka na malaman ng mundo na ikaw ang tunay na kriminal? Walang maniniwala sa'yo, sigaw ni Jamal habang humahakbang papalapit. Ang bawat galaw niya ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Sino ang maniniwala sa isang labanderang katulad mo laban sa isang magbanua? Pera ko ang nagpapatakbo sa lungsod na ito. Pera ko ang nagdidikta kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Marahil ay tama ka, Jamal. Ang pera mo ay makapangyarihan. Wika ni Marisol habang dahan-dahang umaatras patungo sa bintana ng ospital.
Pero ang katotohanan ay tila tubig. Kahit gaano mo piliting harangan, makakahanap ito ng paraan upang lumabas at lumunod sa lahat ng iyong kasinungalingan. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang machine monitor sa tabi ng kama ni Nurse Elena. Ang mahabang huni nito ay tila isang huling hiyaw ng katarungan sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon ng pagkagulat ni Jamal, mabilis na tumakbo si Marisol patungo sa pintuan. Ngunit sa labas ng kwarto, hindi lamang mga gwardya ni Jamal ang naghihintay. Naroon din si Celestine. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang reyna ng fashion, kundi isang babaeng desperadong mapanatili ang kanyang marangyang buhay. Hindi ka makakalabas dito ng buhay, Marisol. Banta ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay hindi ko hahayaang masira ng isang basurang tulad mo. Napapaligiran si Marisol. Sa harap niya ay ang mag-asawang nagnakaw ng kanyang buhay at sa kanyang likod ay ang bangkay ng kaisa-isang saksi sa kanyang katarungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan na hindi niya alam kung paano pananaluan. Dahan-dahang dinukot ni Marisol ang kanyang cellphone sa bulsa. May isang bagay na hindi alam ni na Jamal at Celestine. Isang bagay na natutunan niya sa loob ng 15 taon ng paghihirap sa Riles. Ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang lakas ng katawan, kundi ang lakas ng boses na hindi na kayang patahimikin. Ibigay mo ang teleponong yan, Marisol, bago ko tuluyang sirain ang buhay niyo ng anak mo. Ang boses ni Jamal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital, isang utos na puno ng desperasyon at huwad na kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumingni ang balikat ni Marisol. Hindi siya umurong. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao, na dati ay puno ng takot, ay ngayon ay nag-aapoy sa isang matinding determinasyon. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang tumatakbong oras, isang lihim na recording ng bawat pag-amin at pagbabanta ni Jamal. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa plastic na casing ng telepono. Tila ba doon nanggagaling ang huling lakas ng kanyang kaluluwa? Huli na ang lahat, Jamal, tugon ni Marisol. Ang boses ay hindi na nanginginig, kundi malamig at matalas. Ang bawat salitang binitawan mo ay narinig na ng taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi mo na kayang burahin ang katotohanan gaya ng ginawa niyo sa mga papel ni Kevin. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagbukas ng fire exit ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakauniporme ng janitor ang lumabas at mabilis na sumenyas kay Marisol. Ito ay si Mang Ambo, ang asawa ng isa sa mga labanderang nakasama ni Marisol sa Riles na nagtatrabaho sa ospital. Ang pagkakaisa ng mga maliliit na tao, ang lihim na ugnayan ng mga api, ang naging tanging pag-asa niya sa gabing iyon. Mabilis na tumakbo si Marisol patungo sa hagdanan. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento ay tila isang mabilis na kumpas ng pagtakas. Narinig niya ang sigaw ni Jamal sa likuran at ang mabilis na yabag ng mga gwardya. Ngunit ang bawat hakbang ni Marisol ay tila tinutulak ng mga dalangin ng kanyang ina at ng mga pangarap ni Kevin. Nakalabas siya sa madilim na parking lot at mabilis na sumakay sa isang naghihintay na tricycle na pinatatakbo ng isa pang kakilala mula sa komunidad ng Riles. Habang mabilis silang lumalayo sa ospital, tiningnan ni Marisol ang dambuhalang gusali. Sa loob ng 15 taon, siya ang tinataboy. Siya ang pilit na pinatatahimik. Ngunit ngayong gabi, ang leon na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib ay tuluyan ng nagising. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang masikip na eskinita. Doon ay naghihintay ang isang lalaking dati ay accountant ng pamilya, Magbanua. Si Mang Berting, isang lalaking tinanggal ni Doña Imelda at Jamal matapos nitong tumangging makilahok sa kanilang mga ilegal na transaksyon at ngayon ay nabubuhay sa hirap dahil sa paninirang puri ng pamilya. Marisol, akala ko ay hindi ka na darating.
Wika ni Mang Berting habang binubuksan ang isang lumang laptop. Ang liwanag ng monitor ay nagpakita ng mga numerong tila ba walang katuturan sa karaniwang tao, ngunit para sa kanila, ito ay mga ebidensya ng isang mabulok na sistema. Kailangan ko ang tulong mo, Berting. Hindi sapat na patunayan kung si Kevin ay isang magbanua. Gusto kong makita kung paano gumuho ang toring itinayo nila sa ibabaw ng ating mga luha. Sabi ni Marisol habang inilalapag ang sobre mula kay Nurse Elena. Buong magdamag silang naghalungkat sa mga lumang files at mga dokumentong itinago ni Berting sa loob ng maraming taon. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan sa loob ng maliit na kwarto ay tila binibiyak ng bawat pagtuklas nila. Ang bawat click ng mouse ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit ang pinakamalaking pagkagulat ni Marisol ay nang buksan nila ang pinakahuling financial statement ng kumpanya ni na Jamal at Celestine. Ang mga matitingkad na kulay ng kanilang mga fashion gala at ang mga mararangyang anunsyo sa telebisyon ay isa lamang palang makapal na maskara. Diyos ko! Bulong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga pulang numero sa screen. Berting, totoo ba ito? Totoo, Marisol? Tugon ni Berting nang may mapait na ngiti. Ang kumpanya ni na Jamal ay isang guhong gusali na tanging pintura na lamang ang humahawak. Baon sila sa utang sa mga malalaking bangko at ang lahat ng ari-arian nila, pati ang mansyong kinatatayuan ni Imelda, ay nakasangla na. Isang maling galaw na lamang at ang lahat ng ito ay sasabog. Napahawak si Marisol sa kanyang dibdib. Ang pamilyang itinuring niyang mga Diyos na hindi kayang abutin ay isa lamang palang huwad na kaharian. Ang mga taong nagtapon sa kanya dahil sa karukaan ay mas mahirap pa pala sa kanya dahil siya ay may dangal habang sila ay nabubuhay lamang sa hiram na yaman at nakaw na sining. Sa labas, ang bukang liwayway ay nagsisimula nang sumilip sa pagitan ng mga bubong ng mga bahay. Ngunit para kay Marisol, ang dilim ay hindi pa tapos. Isang malaking tanong ang nabuo sa kanyang isipan habang nakatitig sa mga dokumento ng pagkakautang ng mga magbanua. Kung malalaman ng mga investor at ng pamilya ni Celestine ang katotohanan ito, hindi lamang kulungan ang naghihintay sa kanila, kundi ang tuluyang pagkawasak ng kanilang pangalan. Ngunit hanggang kailan kayang itago ni na Jamal ang sikretong ito? At ano ang gagawin nila kapag nalaman nilang hawak na ni Marisol ang kaisa-isang dokumento na titingbak sa kanilang imperyo? Ang huling ebidensya ng kanilang pagkabaon sa utang ay tila isang nagniningas na uling sa kamay ni Marisol. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa DNA ni Kevin. Ito ay tungkol sa isang kabuuang pagpapanagot. Hindi mo ba naintindihan, Marisol? Kahit binihisan mo ang batang iyan ng ginto, ang amoy ng kanal ay hinding-hindi mawawala sa kanya. Basura ka noong pumasok ka sa mansyon at mananatili kang basura ngayong pinalayas ka. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng eskinita. Nakatayo siya sa gitna ng maputik na daan. Ang kanyang mamahaling terno ay tila isang insulto sa paligid na puno ng mga barong-barong. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, isang pagtatangka na muling liitan ang mundo ni Marisol, gaya ng ginawa niya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng kanilang dampa, si Marisol ay kasalukuyang maingat na itinutupi ang nag-iisang malinis na polo ni Kevin para sa isang mahalagang interview sa paaralan. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa tela. Tila ba sa bawat tupi ay inilalagay niya ang lahat ng kanyang pangarap para sa anak. Ang kaibahan ng kanyang marangal na paggawa sa mapang-aping boses sa labas ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin. Naramdaman ni Marisol ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig. Ang telang hawak niya ay nayurak sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang bawat alaala ng pang-aalipusta ni Imelda, ang mga gabing pinatulog siya sa sahig, ang mga pagkakataong tinawag siyang magnanakaw, ay muling bumangon sa kanyang isipan.
Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Tila tumigil ang daloy ng oras. Sa labas, narinig niya ang tawag ni Kevin, masaya at puno ng buhay habang nakikipaglaro sa mga bata sa kanto. Ang hiyaw ng kanyang anak ay naging isang masakit na paalala. Hanggang kailan niya hahayaang maghari ang mga halimaw na ito sa kanilang buhay? Ano, Marisol? Mananatili ka na lang bang pipi sa loob ng butas na yan? Ibigay mo sa akin ang mga papeles na ninakaw mo bago ko tuluyang ipagiba ang lugar na ito kasama kayong lahat. Muling bulyaw ni Imelda, ang kanyang muka ay namumula na sa galit habang ang kanyang mga tauhan ay nagsisismula nang lumapit sa pintuan ni Marisol. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Inayos niya ang kanyang sarili, hininga ng malalim at lumabas ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa nanlilisik na mga mata ng Donya. Ang tanging dumi rito, Donya Imelda, ay ang mga kasinungalingang itinago niyo sa loob ng 15 taon. Ang boses ni Marisol ay kalmado, ngunit may bigat na tila isang dambuhalang bato. Ang mansyong ipinagmamalaki niyo ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong mararamdaman niyo ang pagguho nito. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa mukha ni Marisol. Ang tunog ng palad ni Imelda sa balat ni Marisol ay tila isang hudyat ng digmaan. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahang ibinalik ni Marisol ang kanyang tingin sa matanda. Ang isang bahagi ng kanyang labi ay pumutok. Ang lasa ng dugo ay humalo sa pait ng kanyang galit, ngunit isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Iyan na ba ang pinakamalakas niyo, Donya? Bulong ni Marisol. Dahil sa bawat sampal na ibinibigay niyo, lalong tumitibay ang loob ko na ipakita sa buong mundo kung anong klaseng dyablo ang nagtatago sa likod ng inyong mga alahas. Biglang nagkagulo sa dulo ng eskinita. Isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto at lumabas si Jamal. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nay, itigil niyo na yan. May mga reporter na papunta rito. Nakita nila ang post sa social media. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Hindi niya alam na habang nakikipagtalo siya, ang mga kapitbahay ni Marisol, ang mga taong itinuring niyang basura, ay lihim na kumukuha ng video sa buong pangyayari gamit ang kanilang mga cellphone. Ang kapangyarihan ng teknolohiya at ang pagkakaisa ng mga maliliit na tao ay nagsimula ng bumali sa mga daliri ng mga mapang-api. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mas matinding panganib ang sumulpot. Ang isa sa mga tauhan ni Imelda, sa takot na mabulgar, ay biglang hinablot si Kevin na kararating pa lamang mula sa eskinita. Isang matalim na bagay ang itinutok nito sa leeg ng bata. Bitawan niyo ang mga telepono niyo kung ayaw niyong masaktan ang batang ito, sigaw ng lalaki. Ang hininga ni Marisol ay tila naputol. Ang mundo ay naglaho, ang ingay ay naging isang nakabibinging katahimikan, at ang tanging nakikita na lamang niya ay ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ang katarungan ba na matagal niyang hinintay ay kailangan pang bayaran ng dugo ng kanyang kaisa-isang kayamanan? Hanggang kailan magiging biktima ang mga inosente sa laro ng mga makapangyarihan? At anong hangganan ang kayang tawirin ng isang ina upang iligtas ang kanyang anak mula sa kuko ng mga buwaya? Bitawan mo ang anak ko bago ko tuluyang ibaon ang buong pamilya niyo sa limot. Ang boses ni Marisol ay hindi nagmula sa kanyang lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng isang pusong matagal nang pinigilan. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na nagpatahimik sa buong eskinita. Ang lalaking may hawak kay Kevin ay natigilan. Ang talim na nakatutok sa leeg ng bata ay bahagyang nanginig nang makita ang kakaibang apoy sa mga mata ng ina. Sa sandaling iyon, ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga lente ng mga reporter na kadarating pa lamang ay tila mga kidlat na bumibiyak sa kadiliman.
Hindi na nakakilos sina Jamal at Imelda. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay bakas ng matinding takot sa harap ng mga kamera. Ang bawat kilos nila ay nakatala na. Bawat banta ay narinig na ng buong mundo sa pamamagitan ng live broadcast sa social media. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sinamantala ni Kevin ang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang liksi bilang isang manlalaro upang kumawala sa pagkakasakal ng lalaki. Isang mabilis na pag-ikot at pagtulak ang ginawa niya, sapat na upang makalayo at makatakbo patungo sa kanyang ina. Niyakap ni Marisol ang anak ng may higpit na tila ba ayaw na niya itong pakawalan kailanman. "Umalis na kayo rito! Umalis na kayo!" Sigaw ni Jamal sa mga reporter. Pilit na itinatago ang kanyang mukha. Ngunit ang baha ng katanungan at ang mapanghusgang tingin ng madla ay hindi na mapigilan. Lumipas ang ilang oras at ang gabi ay lumalim. Ngunit para kay Marisol, ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Matapos masigurong ligtas si Kevin sa pangangalaga ni Nanay Rosa at ng kanilang mga kapitbahay, tumayo si Marisol sa gitna ng kanilang wasak na dampa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, magaspang, puno ng sugat, ngunit may kakayahang bumuo ng katarungan. Ito ang gabi ng Grand Fashion Gala ni Celestine, ang gabi kung saan ipagdiriwang ng buong alta sosyedad ang henyo ng babaeng nagnakaw ng kanyang mga disenyo. Kinuha ni Marisol ang isang lumang maleta mula sa ilalim ng kanilang banig. Sa loob nito ay nakatago ang isang gown na 15 taon niyang dahan-dahang tinatahi sa tuwing siya ay hindi makatulog dahil sa gutom at pait. Ito ay gawa sa pinagtagpi-tagping mga piraso ng pinakamagagandang tela na naiuwin niya mula sa kanyang mga labada. Mga tira-tirang sutla at satin na binuo niya gamit ang sining na walang sino mang makakapantay. Hindi ito isang gown na gawa sa pera. Ito ay isang obra maestra na gawa sa dignidad. Dumating ang oras ng pagtitipon sa isang marangyang hotel sa Makati. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng pinakamagara nilang kasuotan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga baso ng champagne na nagtatama ay tila isang pagdiriwang ng kasinungalingan. Sa entablado, nakatayo si Celestine, nakangisi habang tinatanggap ang mga papuri para sa koleksyong hindi naman sa kanya. Sa gabi pong ito, ang pamilya Magbanua ay muling nagpapatunay na ang sining ay nasa aming dugo. Wika ni Celestine sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ngunit ang lahat ay napatigil nang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang tunog ng dambuhalang pinto na tumatama sa pader ay tila isang hudyat ng pagdating ng katotohanan. Pumasok si Marisol. Hindi siya nakayuko. Hindi siya mukhang labandera. Ang suot niyang gown na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ay tila isang buhay na sining na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Ang bawat tahi nito ay nagsasalaysay ng kanyang pagdurusa. Ang bawat disenyo nito ay tila mga hiyaw ng katarungang matagal nang ibinaon. Sa likuran niya, kasunod na naglalakad si Kevin, matikas at may dangal, suot ang isang maayos na barong. Ang mag-ina ay tila mga aninong naging totoo, mga multo ng nakaraan na narito na upang maningil. Huminto ang musika. Ang bawat mata ay nakatuon kay Marisol habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa entablado sa gitna ng catwalk kung saan nakatayo ang nanlalaking mga mata ni Jamal at Celestine. "Marisol?" Bulong ni Jamal, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at paghanga. Huminto si Marisol sa tapat ni Celestine. Tiningnan niya ang gown na suot nito at pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao. Ang sining ay hindi ninanakaw, Celestine. Ang sining ay nagmumula sa kaluluwa ng taong handang magdusa. Para dito, wika ni Marisol, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa tulong ng katahimikan. Narito ako para bawiin ang pangalang ginamit niyo at para ipakita sa lahat na ang bawat tahi sa koleksyong ito ay sa akin.
Isang matinding tensyon ang bumalot sa paligid. Ang mga reporter na naroon ay nagsimulang kumuha ng mga litrato. Sa isang gilid, nakita ni Marisol si Doña Imelda na pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, isang malaking screen sa likuran ng entablado ang biglang bumukas. Hindi ang mga fashion videos ni Celestine ang lumitaw, kundi ang mga dokumentong natuklasan ni Berting, ang mga ebidensya ng malaking utang ng pamilya, magbanwa, at ang orihinal na sketch ni Marisol na may pirma at petsa 15 taon na ang nakalilipas. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang mga investor ay nagsimulang mag-usap ng may pag-aalala. Ang tore ng kasinungalingan ay nagsisimula ng mabuhay. Anong ibig sabihin nito, Jamal? Sigaw ng isa sa mga pinakamalaking stockholder. Ngunit bago pa man makapagsalita si Jamal, ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel ay tila isang huling hatol na dumarating. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay narito na. Ang pagbagsak na hindi nila inaasahan. Sa gabing inakala nilang sila ginagay ang pinakamakapangyarihan. Sa gabi pong ito, hindi lang ang mga damit ang hinuhubad namin, kundi ang maskara ng inyong panlilinlang. Ang boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom. Isang tinig na mas matalas pa sa gunting at mas matibay pa sa bakal. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang bawat mata ng mga elite ng Maynila ay nakapako sa kanya. Sa likuran niya, ang dambuhalang screen ay hindi na nagpapakita ng mga modelong suot ang mga nakaw na disenyo ni Celestine. Sa halip, ang bumubulaga sa lahat ay ang mga itim at puting dokumento ng bank bankruptcy at ang video ng kumpisal ni Nurse Elena. Tila tumigil ang paghinga ng buong silid. Ang bawat pag-uusap ay naputol, ang tunog ng mga baso ay huminto, at tanging ang mabigat na katahimikan ang namayani. Sa gilid ng entablado, ang mukha ni Jamal ay nawalan ng kulay. Naging kasing putla ng isang bangkay na nakasuot ng mamahaling barong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa makintab na sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari-harian. Marisol, anong ginagawa mo? Ang pabulong na tanong ni Jamal, ang boses ay puno ng takot at pagsumamo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang bawat salita niya ay narinig ng mga nasa harapang upuan. Ginagawa ko ang dapat mong ginawa 15 taon na ang nakalilipas, Jamal. Tugon ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang kalmadong mukha. Ang harapin ang katotohanan. Biglang pumagitna si Celestine. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at desperasyon. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Magnanakaw ang babaeng yan. Pinalayas namin siya dahil sa pagtataksil. Sigaw niya sa mga reporter, ngunit ang boses niya ay nanginginig na sa kaba. Magnanakaw? Ulit ni Marisol, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan niyo ang screen. Iyan ang mga orihinal na sketch na may pirma ko nung nagtatrabaho pa ako sa inyo. At tingnan niyo rin ang mga account na ito. Jamal, paano mo ipaliliwanag sa asawa mo at sa mga investor na ang pondo ng kumpanya ay unti-unti mong inilipat sa sarili mong lihim na account para pambayad sa iyong mga utang sa sugal? Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong. Ang mga investor na kanina ay nakangiti ay ngayon ay may mga mukhang tila kakain ng tao. Nagsimulang lumayo ang mga kaibigan ni Jamal sa kanila, isang senyales ng mabilis na pagtalikod ng swerte. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marisol si Doña Imelda na pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan sa VIP Zengkon. Ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay tila nasasakal sa kanya. Ang pagmamataas na naging baluti niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang gumuho nang makita niya ang mga pulis
na nagsisimulang pumasok sa ballroom. Hindi maaari ito. Ang pamilya Magbanua ay hindi babagsak dahil sa isang labandera. Ikbi ni Imelda, ang kanyang boses ay halos pumanaw na. Ang bawat sulyap ng kanyang mga kauri ay tila mga punyal na tumatarak sa kanyang hiya. Ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay. Jamal Magbanua, inaaresto ka namin sa kasong estafa at falsification of public documents, wika ng isang opisyal ng pulis habang nilalapitan ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang huling maskara ng katapatan ay nahubat. Mabilis na lumayo si Celestine kay Jamal. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang may hawak ng mga accounts. Niloko rin niya ako. Sigaw ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil para lamang iligtas ang sariling balat. Tumingin si Jamal sa kanyang asawa nang may matinding sakit. Ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang pamilya ay siya ring unang tumalikod sa kanya sa sandali ng kanyang pagbagsak. Napaluhod si Jamal sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatitig kay Marisol. Marisol, patawarin mo ako. Para kay Kevin. Bulong niya. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko sa iyong karumihan. Matigas na sagot ni Marisol. Ang anak ko ay may pangalan na ngayon at hindi iyon galing sa iyo. Sa isang iglap, nawalan ng malay si Doña Imelda. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Isang simbolikong pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Jamal ay tila naging isang matamis na musika para sa mga taong matagal nang nagtiis ng kanilang pang-aapi. Habang inilalabas si Jamal ng mga pulis, huminto siya sa tapat ni Kevin. Ang binatilyo ay nanatiling matigas ang tindig. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Tanging ang malalim na distansya ng isang anak na kailanman ay hindi kinilala. Kevin, anak! Wika ni Jamal. Hindi sumagot si Kevin. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at tinalikuran ang lalaking nagbigay sa kanya ng dugo. Ngunit kailanman ay hindi nagbigay ng pagmamahal. Lumakad ang mag-ina palabas ng ballroom sa gitna ng mga kislap ng kamera at mga katanungan ng media. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap langhapin, mas malinis at puno ng bagong pag-asa. Ang pait ng 15 taon ay dahan-dahang natutunaw, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katarungang sa wakas ay nakamit na. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Marisol. Ang pagkawasak ba ng kanyang mga kaaway ay sapat na upang tuluyang maghilom ang mga sugat ng kanyang puso? Sa wakas, Kevin, malaya na tayo. Malaya na tayo sa aninong pilit pumatay sa ating pagkatao. Ang boses ni Marisol ay halos pabulong na lamang habang nakaupo sila sa loob ng isang tahimik na sasakyan, malayo sa ingay ng mga reporter at sa gulo ng hotel ballroom. Nakasandal ang kanyang ulo sa malambot na upuan, ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang bawat hininga na tila ba ngayon lamang siya tunay na nakahinga sa loob ng 15 taon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang dahan-dahang pag-alis sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Sa tabi niya, hinawakan ni Kevin ang kanyang magaspang na kamay. Ang init ng palad ng kanyang anak ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng nangyari ay hindi isang panaginip. Ang basura ng pamilya Magbanua ay ngayon ay hinahangaan ng buong mundo at ang batang itinuring na bastardo ay ngayon ay simbolo ng katatagan. Ma, hindi ko po akalain na ganito ang pakiramdam. Ani Kevin, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at paggalang. Nakita ko po kung paano sila naliit sa harap niyo. Ang galing niyo po, Ma. Ngumiti si Marisol, ngunit ang nangiting iyon ay may bakas ng pagod at lalim. Hindi ito tungkol sa pagpapaliit sa kanila, anak. Tungkol ito sa pagpapalaki sa katotohanan. Ang bawat tahi na ginawa ko sa loob ng madilim nating dampa ay nagkaroon na ng liwanag ngayong gabi.
Lumipas ang ilang buwan. Ang mundo ni Marisol ay nagbago ng tuluyan, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakatapak sa lupa. Sa tulong ng mga ebidensyang inilabas ni Berting at ang kumpisal ng nurse, hindi lamang ang pangalan ni Marisol ang nalinis. Ang korte ay naglabas ng hatol na nagpapatunay na si Kevin ay tunay na anak ni Jamal, na may karapatan sa lahat ng benepisyong ipinagkait sa kanya. Ngunit higit sa pera, ang pinakamalaking tagumpay ni Marisol ay ang pagkilala sa kanya bilang tunay na utak sa likod ng mga disenyong nagpayaman sa kumpanya ng mga magbanwa. Ang mga dating kliyente ni Celestine ay isa-isang lumapit sa kanya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tunay niyang talento. Isang hapon, habang nag-aayos si Marisol ng kanyang sariling maliit na atelier, isang maayos na kwartong puno ng mga makukulay na tahiyan at mga telang dekalidad, nakatanggap siya ng isang balita. Ang mansyon ng mga magbanwa ay tuluyan ng narimata ng bangko. Si Jamal ay nahatulan ng pagkakakulong, habang si Celestine ay tuluyang nawala matapos itong maghain ng bankruptcy at iwanan ang lahat ng kanyang obligasyon. Ngunit ang pinakamasakit na balita ay tungkol kay Doña Imelda. Ang matandang babaeng dati ay nagahari sa kanyang pedestal ay ngayon ay naroon sa isang maliit na ward ng pampublikong ospital, ang mismong ospital kung saan niya itinapon si Marisol 15 taon na ang nakalilipas. Dinalaw ni Marisol ang matanda. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa tiles ng ospital ay tila isang mabilis na kumpas ng tadhana. Nang buksan niya ang kurtina ng cubicle, nakita niya ang isang babaeng malayo sa dati niyang kilala. Ang balat nito ay kulubot na, ang mga mata ay malabo, at ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban sa hangin. Wala na ang mga alahas, wala na ang mamahaling terno. Marisol, ang pabulong na tinig ni Imelda, ang boses ay puno ng panginginig. Tinitigan ni Marisol ang matanda. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na awa para sa isang taong nabulag ng sariling kayabangan. "Narito ako, Doña Imelda," sagot ni Marisol. "Patawarin mo ako, ang pamilya ko, nawala ang lahat." Hikbi ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kumot na may mantsa. "Ang pangalan namin, naging putik. Ang pangalan niyo ay hindi naging putik dahil sa akin, Donya. Naging putik iyon dahil sa mga kasinungalingang itinanim niyo," wika ni Marisol nang may kalmado ngunit matapang na boses. "Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi ako katulad niyo. Magpapadala ako ng tulong para sa inyong gamot. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil tao rin akong tulad niyo." Iniwan ni Marisol ang matanda na umiiyak sa gitna ng katahimikan ng ward. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ni Kevin na nakasandal sa kanilang sasakyan. Ang binatilyo ay may hawak na isang sobrang may logo ng National Basketball Team. "Ma, natanggap ko na po. Pinapabalik nila ako," masayang sabi ni Kevin. Niyakap ni Marisol ang kanyang anak. Ang init ng sikat ng araw sa kanilang mga mukha ay tila isang basbas. Ang bawat luha na pumatak sa mga lumang tela noon ay naging mga hiyas ng tagumpay ngayon. Ang dangal na ninakaw ay hindi lamang nabawi, kundi lalong kuminang sa gitna ng pagsubok. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, napansin ni Marisol ang isang pamilyar na anino sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaking mukhang gusgusin, nakasuot ng luma at maruming barong, na tila ba kanina pa sila pinagmamasdan mula sa malayo. Sa bawat paghakbang ng lalaki papalapit sa liwanag, ang kabog sa dibdib ni Marisol ay muling bumilis. Sino ang lalaking ito na tila may dala pang huling lihim mula sa nakaraan? At handa na ba silang harapin ang huling hamon bago ang tuluyang paghilom? Hindi na kailangan ng kahit anong salita upang tapusin ang isang kwento ng pagtitiis, dahil ang sikat ng araw sa umagang ito ay sapat na upang tunawin ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang boses ni Marisol
Sa loob ng kanyang isipan ay tila isang banayad na himig habang pinagmamasdan niya ang kanyang bagong atelier. Malayo na ito sa madilim at masikip na dampa sa tabi ng riles. Ngayon, ang paligid niya ay puno ng mga malalaking bintana kung saan sumisilip ang liwanag, nagbibigay ng buhay sa mga makukulay na telang sutla at satin na nakasabit sa bawat sulok. Ang amoy ng sariwang bulaklak at bagong kape ang pumalit sa masangsang na amoy ng kanal at basang ulan. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang dambuhalang salamin. Tinitigan ni Marisol ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang inang nanginginig sa takot sa tuwing may kakatok sa pinto. Ang bawat linyang guhit sa kanyang mukha ay hindi na marka ng pagdurusa, kundi mga pilat ng isang mandirigmang nanalo sa sarili niyang digmaan. Isang marahang katok ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Bumukas ang pinto at iniluwal nito ang lalaking matagal na niyang pinagmamasdan mula sa kalsada noong nakaraang linggo. Si Jamal. Ngunit hindi na ito ang Jamal na nakasuot ng mamahaling barong at puno ng kayabangan. Ang lalaking nasa harap niya ay payat. Ang buhok ay magulo at may mga puti na. At ang suot niyang damit ay luma at may mga mantsa na hindi na kayang alisin ng anumang sabon. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng lahat ng kanyang mga maling desisyon. Marisol, ang pabulong na wika ni Jamal. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Hindi ako narito para humingi ng pera o para manggulo. Tumingin si Marisol nang diretso sa mga mata ni Jamal. Wala siyang naramdamang galit, wala ring kaba. Ang tanging naroon ay isang malalim na distansya, isang pader na itinayo ng 15 taon ng kawalang katarungan. Bakit ka narito, Jamal? Tanong ni Marisol. Ang boses ay kalmado, gaya ng isang lawa sa gitna ng umaga. Gusto ko lang makita ang anak ko. Kahit sa malayo lang. Hikbi ni Jamal. Ang kanyang mga kamay ay pilit na ikinukubli sa loob ng kanyang bulsa. Napanood ko siya sa balita. Ang galing niya, Marisol. Kamukhang kamukha ko siya noong bata pa ako. Pero ang puso niya, alam kong sayo nang galing. Ang anak mo ay wala na rito, Jamal. Tugon ni Marisol. Ang batang itinapon mo sa ulan ay wala na. Ang nakikita mo sa telebisyon ay si Kevin. Ang lalaking binuo ko sa gitna ng hirap. Ang lalaking tinuruan kong magkaroon ng dangal na kailanman ay hindi mo na ipakita. Dahan-dahang lumapit si Jamal. Tila ba nagbabakasaling may natira pang kahit katiting na puwang para sa kanya. Patawarin mo ako, Marisol. Ang lahat ng kinuha ko sa'yo, ang lahat ng ninakaw namin, pinabayaran na sa akin ng tadhana. Wala na akong pamilya, wala na akong pangalan. Ako na ngayon ang basurang itinuring ko sa'yo noon. Hinawakan ni Marisol ang isang piraso ng telang ginto sa kanyang lamesa. Ang pagpapatawad, Jamal, ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil kailangan ng biktima na lumaya. Matagal na kitang pinatawad para sa sarili kong katahimikan. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa kung anong nasira na. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Kevin. Nakasuot siya ng kanyang national team jacket, matikas at may dalang isang maliit na box. Napatigil ang binatilyo nang makita ang lalaking nasa loob. Tiningnan niya si Jamal mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pag-unawa sa katotohanan, ngunit walang bahid ng pagkilala bilang ama. Ma, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na tayo ni Lola Rosa para sa selebrasyon. Wika ni Kevin, ang boses ay puno ng otoridad. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jamal. Salamat po sa pagbisita, pero tapos na po ang oras ng opisina ni Mama. Hindi nagalit si Jamal, yumuko lamang siya. Tinanggap ang bawat salita bilang bahagi ng kanyang parusa. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumakad palabas ng atelier. Isang anino na tuluyan ng nilamon ng liwanag ng katotohanan, lumapit si Kevin kay Marisol at binuksan ang box.
Sa loob nito ay isang maliit na brooch na gawa sa pilak, ang hugis sa isang karayom at sinulid na nakapulupot sa isang puso. Para sa pinakamatapang na designer at ina sa buong mundo, bulong ni Kevin habang ikinakabit ang brooch sa dibdib ni Marisol. Niyakap ni Marisol ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan, ang bawat gabing malamig sa riles, at ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga tahi ay tila naging mga perlas ng karunungan. Ang laban ay tapos na, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na ang kabutihan ay palaging makakahanap ng daan patungo sa tagumpay. Naglakad ang mag-ina palabas ng atelier, magkahawak kamay sa ilalim ng nagniningning na sikat ng araw. Sa malayo, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay tila isang pagdiriwang ng isang bagong simula. Ang dangal ng isang ina ay hindi lamang nabawi. Ito ay naging isang liwanag na magsisilbing gabay para sa lahat ng mga inang patuloy na lumalaban sa gitna ng unos. Ang tela ng kanilang buhay ay tapos ng tahiin. At sa pagkakataong ito, ang bawat tahi ay matibay, malinis, at puno ng pag-ibig na walang hanggan. Ang bawat kwento ay may kanya-kanyang simula, ngunit ang tunay na ganda ng buhay ay matatagpuan sa kung paano natin tinatapos ang mga kabanatang puno ng hapdi. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Magbanua, at sa loob ng mga taong iyon, ang bawat patak ng luha ni Marisol ay naging mga butil ng pag-asa na nagbunga ng isang malawak na hardin ng katarungan. Nakatayo si Marisol sa gitna ng balkonahe ng Bahay Marisol, isang pundasyong itinayo niya para sa mga inang mag-isa ring nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Ang hanging umiihip mula sa mga puno ng mangga ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, isang paalala na ang lahat ng unos ay lumilipas din. Ang amoy ng sariwang damo at ang tunog ng mga batang naglalaro sa ibaba ay ang musikang nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang dating wasak na kaluluwa. Ma, handa na po ang lahat para sa graduation ng ating unang batch ng mga mananahi, wika ni Kevin, na ngayoy isang ganap na alamat na sa mundo ng basketball, ngunit nananatiling kaisa-isang tagapagtanggol ng kanyang ina. Lumapit ang binatilyo at isinuot sa leeg ni Marisol ang kanyang pinakabagong gintong medalya mula sa isang international tournament. Ang bawat kislap ng medalya sa ilalim ng sikat ng araw ay tila mga mata ng tadhana na kumikindat sa kanila, nagsasabing ang lahat ng sakripisyo ay sulit. Salamat, Kevin. Ang medalya mong ito ay hindi lang simbolo ng panalo mo, kundi simbolo ng ating pagbangon. Malambing na tugon ni Marisol habang hinahaplos ang medalya. Sa malayo, sa labas ng matayog na tarangkahan ng kanilang pundasyon, ay may 2 aninong madalas makita ng mga gwardiya. Ang isang matandang babae na nakaupo sa gulong na upuan at isang lalaking mukhang matanda na sa kanyang edad na pilit siyang itinutulak. Sila ang mga multo ng nakaraan na nananatiling nakatingin mula sa labas, nagnanais na makatikim kahit katiting na init ng apoy na sila rin ang pumatay. Hindi na sila nilalapitan ni Marisol, hindi dahil sa galit, kundi dahil tinanggap na niya na ang bawat tao ay may sariling anihan ng mga itinanim. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi isang paanyaya upang bumalik sila sa kanyang buhay, kundi isang susi upang tuluyan na niyang maiwan ang pinto ng nakaraan. Nahanap na ni Marisol ang kanyang tunay na langit, isang langit na hindi gawa sa ginto at perlas, kundi sa malinis na budhi at pusong marunong magmahal sa kabila ng lahat. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay simple ngunit malalim. Ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa pangalang minana o sa yaman na nakamkam, kundi sa bawat tahi ng katapatan na ginagawa natin sa ating araw-araw na buhay. Ang oras ay isang tapat na hukom. Ibinibigay nito ang parusa sa mga mapagmataas at ang korona sa mga mapagkumbaba. Tumingin si Marisol sa langit.
Ang kanyang mukha ay puno ng ningning. Ang dating labandera na itinapon sa ulan ay ngayon ay isang reyna ng sarili niyang kapalaran. Ang bawat tahi ay tapos na. Ang bawat sinulid ay nasa tamang lugar. At ang telang binuo niya ay isang obra maestra na kailanman ay hindi na mabubura ng panahon. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Marisol, isang kwento ng pagbangon na mananatiling nakaukit sa ating mga puso habang ang bawat sinulid ng kanyang buhay ay nagniningning sa ilalim ng bagong umaga. Maraming salamat sa inyong lahat na sumama sa bawat hakbang, bawat luha at bawat tagumpay ni Marisol hanggang sa huling sandaling ito. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito, maging para sa akin bilang inyong tagapagsalaysay. Habang isinusulat ko ang mga tagpong puno ng hapdi, lalo na ang sandali ng kanyang paghiga sa malamig na semento ng ospital, habang pilit na niyayakap ang kanyang anak, naramdaman ko ang bawat pintig ng sakit sa aking sariling dibdib. May mga gabi na ang aking panulat ay tila bumibigat dahil sa bigat ng emosyon, na tila ba naririnig ko ang tunay na hikbi ng isang inang inalipusta sa aking tabi. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng katatagan na nakita ko sa mga simpleng tao. Mga Marisol na nakikibaka sa bawat eskinita, mga inang may magagaspang na kamay, ngunit may pusong mas makinang pa sa anumang hiyas. Nais kong ipaalala sa inyo na ang buhay ay parang isang piraso ng tela. Maaring may mga bahagi na sadyang mapunit, marumihan, o masira ng tadhana. Ngunit sa bawat tahi ng pag-asa at bawat sinulid ng katatagan, maaari nating mabuo ang isang bagong obra maestra. Huwag nating hayaang mapundi ang maliit na apoy ng pag-ibig at pagtitiwala sa ating sarili. Dahil sa huli, ang katotohanan at kabutihan ang palaging magsisilbing gabay natin patungo sa kapayapaan. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, may isang katanungan akong nais iwanan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marisol, matapos ang lahat ng pang-aapi at pagnanakaw sa iyong dangal, kaya mo rin bang magpatawad ng walang hinihintay na kapalit? Ang pagpapatawad ba ay tanda ng kahinaan o ito ang pinakamataas na uri ng tagumpay na maaari nating makamit laban sa ating mga kaaway? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at kwento. Ibahagi ang inyong nararamdaman sa aming comment section sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng init at inspirasyon sa inyong puso, huwag kalimutang i-like ang videong ito at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-subscribe din kayo para sa marami pang mga kwentong magbibigay sa atin ng aral at lakas sa gitna ng hamon ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating mga pangarap. Maraming salamat at nawa ay manatili ang pag-asa sa inyong mga puso. Pagpalain kayo ng may kapal